Kamusta po mga katambay? Muli po ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong kumakalat po ito mga katambay. Napatay na raw po ang dating Pangulong Duterte mga katambay. At ginagamit na gamit po ito ng mga ilang vloggers po natin para maging content at dumami po ang kanilang views mga katambay. Kahit po hindi maganda po ang kanilang ginagawa. Ito po ay isang, hindi dapat tularan ng mga vlogger na magpakalat ng sinasabing fake news, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin mismo ang dating Pangulong Duterte na nagpahayag na buhay, mga katambay. Kasama po ang Senador Bongo, mga katambay. Pakinggan po natin ang dating Pangulong Duterte na pilit nilang pinapatay ng mga ilang vlogger mga katambay. Bakit kaya nila pinapatay ang dating Pangulong Duterte? Ito po, pakinggan na po natin. Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga nagpapakalat sa TikTok ng merong masamang balita kay former President Duterte. Hindi po yun totoo. He is alive and kicking at binabati kayo. Mga kababayan ko, kumusta kayong lahat? Ako po'y matanda na. At hindi natin maiwasan yung balita na ngayon nagkasakit. Wala naman akong sakit. At feeling ko, hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Nandito ako sa bahay. Ito si Bong. Ako retired na. Mamakita. Pakita mo Bong yung maliit ko na bahay. Kain lang niya. Housing lang ito. Housing ito ng... Batiin mo lang sila, yung mga Pilipino. Nandito lang ako nagre-relax. At magbabati sa inyo ng magandang araw sa lahat ng Pilipino. Hindi po totoo yung nagpapakalat. Huwag kayong magpapakalat ng masamang balita. Alive and kicking. Siyempre, may edad na po si dating Pangulong Duterte. Kahit papano. May konting sakit, pero at his age, he's very healthy. Alam mo, matanda na ako. Nagsilbi na ako sa inyo ng pinakamatagal, mayor, ilang taon, presidente. Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako. Mas mabuti pang magtanong, bakit pa buhay pa yan? Bakit tayo na magpahinga, matanda na? Yun pa ang tanong yun. Pero kung sabi mo, balitaan ninyo, may chismis, mamatay ako. Lahat tayo, ikaw, ako, Ay, mamamatay. lahat ng kaharap ko sa mundong ito, mamamatay tayo. Hindi ako exception. May katandaan na ako, tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayan ko, ang taong bayang Pilipino. Salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng pangpalakas ng loob sa yung tanang paraon. Kaya kung nakaya na nilabanan ko lahat. Lalo na yung krimen. Tapos na ako, retired na ako. So, very healthy po si dating Pangulong Duterte. Ako naman, in my own small personal capacity, ang commitment ko sa kanya, lalo na sa kanyang medical, at hindi ko po pababayaan ng ating dating Pangulong Duterte. Hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya. At mahal na mahal ko po siya. At parati niyang pinapaalala, just do what is right. Yan. Magtanong kayo ng anong pinaka-advice ko para sa iyo at para sa mga anak at apo ninyo. Isa lang. Gawin mo lang kung ano yung tama. Hindi nung kailangan pag-usapan eh. Alam mo dito, pati dito, kung ano ang tama o mali. Gawin mo lang yung tama. So, sa mga nagpapakalat, Yan po mga katambay. Buhay na buhay po ang pinapatay na dating President PRRD, si Pangulong Duterte. Pinapatay po. Kaya po dito po sa mga nagpapakalat, lalo po sa mga social media, sinabi po, lalo sa TikTok, yung mga nagbablog, abay,
mag-ingat-ingat po kayo sa inyong pagsasalita. Hindi po porket na kung gusto nyong kumita, mga katambay, ng salapi, pero gagamit po kayo ng mga ganitong content, hindi po ito maganda, mga katambay. At iwag na wag po itong pamamarisan. At kung tutuusin nga yung mga ganito nagpapakalat, dapat po ito, mga katambay, turuan din po ng leksyon. At ito po ay isang matinding paninira, lalong-lalo po sa isang napakagaling na presidente na nagdaan sa ating bansa, si PRRD. Tapos parang wala kang respeto o galang sa ganitong presidente na naglingkod ng napakagaling sa atin, lalo nung panahon ng pandemya. Di po ba, mga tambay? Dahil ito mismo nagpapakalat ng patay ang presidente ay nakinabang at buhay. Dahil kung hindi po ito nasaksakan ng bakuna o baksin nung panahon ng pandemic, sigurado po si Kamanong, malilintikan po itong mga vlogger na nagpapakalat ng patay na ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Pero ngayon, sa kabila nun, ang iginaganti pa nila sa magaling na presidente ay pilit pinapatay, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo sa mga balat nila, mga katambay. Dahil talagang ganun Iba rin po kasi pag pinag-usapan, lalo kung yung gagawin mong content ng isang Duterte at papatayin mo pa, napakarami pong magkiklik po at mag-view sa yung content, di ba, mga tambay? Pero panandalian lang po yung mga tambay. Kumita ka, isang dali lang yon, pero yung ginawa mong kahihiyan, lalo sa sarili mo, habang buhay mong dadalhin yun, mga tambay, di ba? Dahil ang dating Pangulong Duterte ay hindi pangkaraniwang tao. Yan po ay kinilala sa buong mundo, mga tambay. At talagang ang ating bansa ay napakalaki ng pagbabago ng 6 na taon nung siya ay nanungkulan. Di po ba? Bakit ko po nasabi, mga tambay? Buhay pa naman tayo pare-parehas, di po ba? Na-experience natin, nakita natin kung ano nangyari sa kanyang panunungkulan, di po ba? Napakaraming problema na resolba. Nandiyan pa yung Marawi Surge, di ba, mga tambay? Lalong-lalo na yung pandemic, di ba? At pati yung naiwang problema ng dating administrasyon ni Pinoy, di ba? Lalo ang Yolanda, di ba? Naresolba niya ng mapayapa at halos 80+% ang natapos niya. At 15% lang halos ang gagawin ng administrasyong Marcos, mga katambay. Di ba? At lahat, napakarami niya na ipagawang airport, mga katambay. Hindi kakasya sa daliri ni Kamanong, mga katambay. At at yung kanyang historic na nagawa, first time na magkakaroon ng subway sa ating bansa, mga katambay. Di ba? Skyway na hindi matapos-tapos ng mga previous president. Siya lang ang tumapos. At yung sinasabing may magpapasagasa pa sa tren na sinasabing LRT papunta ng Cavite. Pero nakamatayan, mga katambay. Hindi nasagasaan ng tren, nakamatayan. Di po ba? At isang damukal na karsada ang napagawa. Isang damukal na mga tulay. Di po ba? Isang damukal na airport. Pati nga yung 6 na taon na nag-oposisyon sa kanya at binakbakan siya na dating Vice President Leni Robredo, pinagawa at pinatapos ang napakagandang airport sa Bicol, mga katambay. Ganyan po maglingkod ang mga Duterte. Di ba? Yung sinasabi ni Pangulong Duterte, ang paglilingkod, gawin mo lang tama sa puso at isip. Ganon po ang paglilingkod. Lalo kung pakikinabangan po ng mga Pilipino. Di ba? Dahil sa daming proyekto na nagawa ng dating Pangulong Duterte, lahat po iyon ay napakinabangan, mga katambay. Di ba? Dahil kitang-kita naman po natin, wag po tayong, ipupolitika lang po natin ang dating Pangulong Duterte. Pag pinulitika mo lang, hindi mo makikita yung magandang ginawa. Di ba? Kahit nga example lang di ba? Dahil naman tayo, lalo yung mga taga Metro Manila, ilang presidente, mga tambay, ang nagtiis ng baho, baho ng Ilog Pasig at baho, excuse me po sa mga kumakain, mga tambay, yung baho at taes sa Manila Bay at isama na rin natin ang dumudungis na sinasabing pamoso nating tourist spot katulad ng Boracay. Pinag-isa lang po ni dating Pangulong Duterte kung paano po ito ilinisin dahil sa kanyang political will. Siya lang po ang katangi-tangi at nag-iisang gumawa. Kahit sa panahon po ngayon ng Pangulong Marcos, wala pa po tayong nakikita na magiging legacy niya
maliban doon sa naging sangkot siya di umano sa pagiging addicted sa droga, mga katambay, sa 2 taong panunungkulan. At siguro po, ang kanya magiging legacy, mga katambay, yung sobra-sobra pamimigay ng ayuda, ang nagiging kanyang legacy, mga katambay. Kaya po, hiyang-hiya tayo dito sa mga nagpapakalat ng, sinasabing patay na. At talaga, yumao na ang dating Pangulong Duterte, mga katambay. Alam niyo naman po, lahat naman tayo mamamatay. At wala pong katangi-tangi dito, mga katambay. Kahit sino pa tayo, kahit tayo presidente, hari, reyna, talagang tayo magpapahinga. Pero, wag na po sana, uulitin ko, wag po natin tutularan ito, mga katambay. Itong mga ganitong klase ng content o balita sa ating bansa. Kaya natutuwa naman si Kamanong, nakita at narinig natin kasama ni Senator Bongo, ang ating dating mahal na Pangulo, at mahal pa rin natin hanggang ngayon ang dating Pangulong Duterte na talagang malakas at talagang maayos ang kanyang kondisyon, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pananalita. Talagang masaya si Kamanong at more power sa ating dating Pangulong Duterte. At siyempre po, dalangin pa rin natin na sana ibigyan pa siya ng may kapal ng buhay at lakas, lalo po na sa pang-araw-araw, mga katambay. At siyempre po, mga katambay, nagpabilin din po ang dating Pangulong Duterte na siya daw po ay pwede natin pulaan dahil sa kanyang katandaan. Pwede naman siyang pulaan na bakit hindi ka pa tumigil sa iyong sa inyong pagbatikos, mga katambay, sa gobyerno ng administrasyon ni Pangulong Marcos. May dahilan po yung, mga katambay. Dahil kung lalagyan natin ng logic, mga katambay, madali pong isipin yon. Ano po ba sabi ng Pangulong Duterte? Ang pagtatrabaho sa gobyerno, gagamitan ng puso at isip. Hindi niya po nakikita ito at gusto niyang tumulong dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos dahil wala po siya nakikita na improvement ng ating bansa. Maliban po sa nalagpasan po ang inutang ni dating Pangulong Duterte dahil may pandemic tayo, may Marawi Shields tayo, at napakarami natin problema, lalo sa nagpuputukan ng bulkan, nagkakaroon ng lindol, pagbaha. Pero dito po sa 2 taon ni Pangulong Marcos, wala pa tayong malaking sakuna. And nilagpasan na po yung utang ni dating Pangulong Duterte, mga katambay. Ganun po ang nakikita ni dating Pangulong Duterte, yung sinasabing puso at isip para maglingkod sa bayan. Gawin mo lang tama. Hindi po nakikita siguro di umano ni Pangulong Duterte na tama ang ginagawa ng ating Pangulong Marcos. Kaya po siya nagsasalita at talagang ipinahayag po dahil siya po isang makabayang politiko at mapagmahal sa ating mga kapwa natin Pilipino, mga katambay, di ba? Dahil yung kanyang naumpisahan, ngayon nakikita niya, laganap ang krimen, laganap ang droga, laganap di umanong korupsyon, mga katambay. Kaya nalulungkot po siya. Tapos ganito lang po nangyayari sa ating bansa, lugmok sa kahirapan, ang laki ng inflation na walang trabaho, ang laki ng inflation, mga katambay, lahat ng klase inflation, at nagtataas ang mga bilihin, at lalo-lalo na ang pangarap na 20 pesos na bigas, mga katambay. Kaya po, good luck po, mga katambay. Good luck sa mga nagpapakalat ng fake news na patay na ang dating Pangulong Duterte. Kayo po, ano po ang inyong komento dito po sa mga magagaling na vlogger at kung ano man ang tawag sa kanila, mga katambay, na nagpapakalat ng fake news na patay na ang ating mahal na Pangulo, dating Pangulong Duterte. Muli po, mga katambay, nagpapasalamat po si Kamanong sa mga gusto po ng ating maliit na channel. Thank you po. Lalong-lalo po sa mga nagsusubscribe. Ingatan nawa po, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong. Paalam. Bye-bye.